We praise God because we are gathered here today. Masaya po tayo na maglingkod sa Diyos. Ngunit meron din tayong iniisip, those of us na may mga kaanak o mga kakilala, kaibigan sa Mindanao, ano din tayo, malungkot din tayo, di ba? Dahil po sa 7.8 na earthquake. At kahapon lang, o kagabi may nag-send sa amin ng video, bukod sa aftershocks, meron pang earthquake kahapon. Doon sa Jensan na 5.3. 5.6. Yeah. So, yung church doon sa City Alliance, yung sa Jensan, where we used to visit and minister, hindi sila makagather sa second floor, doon sila sa baba. At yung hindi nila magamit yung second floor na building nila, pati yung parsonage, kasi may mga crack. So, nakita natin yung sa mga pictures, mga Alliance churches talagang nasira. At kawawa talaga. We were moved, no? Na hindi pwedeng prayer lang, kundi meron tayong gagawin din na iba. Okay? Be prepared. Siguro, somebody will be in charge. Na nakita natin yung how the churches sa Mindanao nag-respond dun sa mga malapit na mga churches. Nakita mo yung support, yung pagtulong ng mga kapatiran natin. So, idulog natin sa Panginoon yung mga kaibigan, mga kababayan natin na sa Mindanao. At idulog din natin sa Panginoon yung ating bansang Pilipinas. Ang daming mga kaguluhan, di ba? Alam natin yan. Iba-ibang views, iba-ibang mga sinasabi, no? So, tayo bilang mga Christians, ang response natin is to be part of the solution, not to be part of the problem. So, we pray for wisdom kung ano yung karapat-dapat na gagawin ng bilang mga anak ng Diyos, yun po ang ating gagawin. Let us all pray. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Salamat sa mga makalangit na awitin na aming nabigkas, O Lord, na Ikaw ay yung nagmamahal sa amin noon pa man, ngayon at magpakailanman. You love us so dearly, Lord, that you sent your Son, the Lord Jesus Christ, to die for us. The Lord Jesus Christ died for us so that through Him we might live the life that you wanted us to live. Ngayong umaga, Panginoon, we rejoice in your presence dahil you have blessed us so much. You have done great things, Lord, in our life, na ang aming response is to worship you, to serve you. At the same time, ngayong umaga, Panginoon, aming naramdaman ang kalungkutan din, Panginoon, dahil ang aming mga kababayan, mga kapatiran ay matinding paghirap ang kanilang naranasan ngayon. So Lord, we turn to you this morning. Aming idulog sa inyo yung aming mga kapatiran na hindi exempted sa mga problema, sa mga sakuna, sa mga kapigatian. So we pray for your comfort, O God. We pray for your grace to sustain them. The grace that saved them is also the grace that will sustain them. At ito yung tinuturo nyo sa amin, Panginoon, since na Sunday, ngayon, and this month, na we need to depend on your grace. Dahil sa inyong mga biyaya na buhay kami, at dahil sa inyong biyaya, Panginoon, patuloy kaming mamuhay for your glory and for your honor. Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi niyo pabayaan ang aming mga kapatiran sa Mindanao. As you have promised, you will never leave them nor forsake them. On our part, patuloy kaming manalangin, patuloy kaming tumulong in one way or the other, Panginoon, upang maging part kami ng solusyon ng problema na dumating sa kanila. Maraming salamat, O Lord, aming idulog din sa iyo ang aming bansang Pilipinas na humaharap ng matitinding na mga pagsubok. Politically, economically, we are divided and we feel, Lord,
the heaviness in our heart sa pagtaas ng mga bilihin, yung inflation at yung mga political turmoil. We ask for your wisdom, Panginoon, for our leaders. Ito yung nararapat na gagawin namin, to support them in prayer, to give them, Lord, wisdom as you have promised. And the fear of God will be in their hearts. Upang, Panginoon, this nation will live by your righteousness. As your word says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Lord, be with us this morning as we come to your word and encourage us, O Lord. That's our prayer, that as we go out today, after the service, we will go home encouraged and challenged to serve you more and more, to give our life to you, Lord, as you have given your life to us. Itong aming dalangin, in the precious name of Jesus Christ, O Lord, we pray. Amen and amen. I have this question as I start the message this morning. What should motivate us to serve the Lord? Ano yung nag-uudyok sa atin na maglingkod sa Panginoon? Or maybe we can ask the question, what motivates Jesus to come here on earth, to give His life for us? Anong nag-motivate sa Kanya? Anong nag-udyok sa Kanya? Now, I remember, those of you who naka-attend ng mga training natin, ang nag-udyok sa Panginoon ay makikita natin sa Philippians 3:10, hindi pa yung text natin today, yung joy, who for the joy set before Him endured the cross. He endured the cross, despising its shame, okay? Sabi doon, and sitting at the right hand of the Father in heaven. So what motivated Jesus to endure the cross, to pay for all our sins, is the joy and to be seated in the right hand of the Father. So ano kaya mag-udyok sa atin kung bakit tayo nagpatuloy sa paglingkod sa Panginoon? Despite na hindi madali, di ba? Kaya ang tanong ko is, bakit mahirap magpatawad? Ang hirap. Bakit mahirap maglingkod sa Diyos? Mahirap gumawa ng ministry. Now, I'm glad na kadalasan ang response nila ay ganito, that I encountered this response. To many people I have met na nakakaranas ng hindi madaling buhay or hindi madaling ministry or hindi madaling sitwasyon or circumstance sa kanilang buhay. Ito yung madalas na narinig ko, by the grace of God, Pastor, nakakaraos. Okay, di ba yung magandang response? By the grace of God, nakakaraos. And others said, by the grace of God, I can say with Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Mahirap, pero hindi imposible. Di ba? Mahirap, ngunit hindi imposible. So, lahat, minsan imposible sa tao eh. But all things are possible with God. So, we better believe that. Okay? So, ang prayer natin, dahil if you look at Jesus and His example, ang nag-motivate sa Kanya to endure the cross, to die on the cross, is the joy of the Lord, to be seated in the right hand of the Father, to see these people whom He died be in heaven and rejoice and worship the Lord forever. So, ang prayer natin, mga kapatid, is that meron tayong joy na ang ministry, ang paglingkod sa Diyos ay hindi burden, but a blessing. Diba? Blessing, hindi burden. Joy, hindi sadness. Or nasasad tayo minsan dahil sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero hindi natin maisip or hindi natin kayang tapatan yung grasya ng Panginoon. Yung mga awit natin kanina, yung biyaya ng Panginoon sa mga biyaya niya sa atin. Yun po ang dapat mag-motivate sa atin. So we are here today dahil sa mga biyaya ng Panginoon. He has saved us, He blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places by Christ Jesus. Imagine, marami tayong problema, pero mas marami yung mga blessings ng Panginoon sa atin.
that we cannot say no to Him dahil mahal natin siya. So this morning, let us see what grace does for us. Last Sunday, although we were not here, pero naririnig ko din yung message. No? Andun kami nagpa-participate din through online service natin. So it was, grace was with us. And today, grace is for us. Okay? But first, I'd like to define ano yung grace. No? Grace. Nung nag-aaral pa ako sa Bible School, ito na yung kadalasan na naririnig ko. Grace is unmerited favor or unearned love or the favor of God. Hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Diyos. Noon pa man, no, as we have just sung the song, noon pa man, hanggang ngayon, hanggang sa katapusan, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. Di ba? It's because of His grace. Now, I'm not sure kung merong pangalan dito na grace. Pero kung yung pangalan mo grace, ibig sabihin yan, you are gracious, medyo may pressure. If my name is Grace, may pressure. Kasi the word grace or gracious, ibig sabihin, ikaw ay mabait, ikaw ay maginoo, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay mapagpatawad, you are generous because you have been saved by grace. Because we are saved by grace, we can live the Christian life victoriously and abundantly. Okay? So yun ang ibig sabihin ng grace and mercy. Yung iba, mercy naman, habag. So kung habag or mercy ang pangalan mo, habag yon. Eh hindi pwedeng hindi ka maawa sa mga tao because your name is mercy. Now, when we say God is with us, God's grace is with us, ibig sabihin po, God is with us. Emmanuel. Kapag sasabihin naman natin, God's grace is for us. Ang ibig sabihin, God is for us. Now, I remember, itong Romans 8:31, kanina nag-pop up sa aking Bible application. Diba? If we are reading the same Bible app, every morning yan, nagpa-pop up yung verse of the day. So, verse of the day for me is Romans 8:31. If God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? If God's grace is for us, who can be against us? Itong verse na to is an assurance that God is in our side. Kasama natin siya palagi. On our side. And because God is in our side, we are always on the victory side. So, dapat wag natin kalimutan yan. Every day, kasi life is not always pleasant. You know, may mga panahon na ngayong umaga, you are happy, but mamayang hapon or tomorrow, you will be sad. Diba? Today, you are full of joy, but tomorrow, you will cry. Okay, that's life is. Pero kung nasa side natin ng Diyos, we are on the side of victory. We are always victors. No, ibig sabihin, we are not exempted sa mga troubles. Katulad sa mga churches natin sa Mindanao. Diba? They are not exempted. Pero ang maganda po ay they are always saying, nagpapasalamat pa rin sila sa Panginoon. And they solicit our prayers. Alam nila they're always in the victory side. So, we have the victory by His grace. Pangalawa po, grace for forgiveness. So, na-define natin ang grace, unearned love, okay, or favor of God. Hindi tayo karapat-dapat, pero meron tayo. Like salvation natin. We don't earn that. We don't deserve that. Pero meron tayo. Binigay sa atin. Okay? Before going to this number 2 point natin, yung illustration, those of you who nakatake ng evangelism training, yung grace is for salvation. Just like a beggar,
reaching to a king for a gift. You know, beggar extending his arm or his hand to a king for a gift. Then receive the gift. Yung beggar, hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng gift from the king, di ba? Pero natanggap niya eh. So, ganun ang salvation. By grace, through faith, tinanggap natin, meron tayo. Hindi karapat-dapat. Bakit meron tayo? Grace ni Lord yon. We have nothing on our part to do para ma-earn natin ang salvation. It's all by His grace. Our part is just to, Lord, to say thank you, Lord, for this gift. Lord, thank you for the gift of eternal life. So yun po ang nagawa ng grace sa atin in terms of salvation. Now, isa sa mga element ng salvation natin, itong forgiveness. Okay. Why is it so many people find it hard to forgive? Okay, sabi nila, to forgive, ano yun? To err is divine, ano ba yan? And to forgive is divine. To err is human, and to forgive is divine. Okay? Only forgiveness belongs to the Lord. Okay? Ang Diyos lang na nagpapatawad. Ang tao, hindi daw. Sabi nila, mahirap. Which is true, humanly speaking. Hindi madali. Now, ito po yung aking na-realize. Kasi lahat tayo siguro memorize yung Lord's Prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive our sins as we forgive those who sin against us. Yung verse 13 na yan, yung verse 9 ba yan? Yeah, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Napakalaga to. Every time I have to forgive somebody, I have to remind myself of the prayer that Jesus taught to His disciples. Foundational prayer ito tinuro ni Jesus sa mga disciples. And this one of the elements ng prayer, forgive our sins as we forgive those who sin against us. Now, why is it difficult to forgive others sa mga offense nila sa atin? Bakit mahirap? Ito yung sagot sa verse 14 and 15. If you look at verse 14 and 15, ito yung sagot. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Verse 15. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Anong ibig sabihin nito? The measure of our forgiveness is how we forgive others. Ibig sabihin, kung hindi ako willing magpatawad, ibig sabihin yan, hindi ko pa natanggap yung pagpatawad ni Lord sa akin. Hindi pa ako napatawad ng 100%. Because if I'm convinced that the Lord forgave me, ang measure, ang tanda po, ang gauge niyan is how I forgive others. Every time I'm not willing to forgive because it's so painful, the Lord reminds me, I have not forgiven you of your sins. Bakit? Hindi ka nakapatawad sa iba. So, simpleng gauge lang, no? To make sure nakapagpatawad ka, is that meron kang conviction na patawad ako ng Diyos. At because napatawad ako ng Diyos, I am now willing. Kahit hindi ako ready, but I must be willing to forgive him or her because Jesus died for me. God forgave me of my sins. And every time merong willingness in my heart to forgive, ibig sabihin niyan, the grace of God works for me. Kapag hindi ka makapagpatawad, the grace of God does not work for you. So, i-check natin every now and then yung ang ating buhay.
Di ba? Tama, no? Kung hindi ako willing magpatawad sa Kanya, ibig sabihin niyan, hindi pa ako talaga napatawad ng Diyos. Kasi kung napatawad niya ako, I must be willing to say, I forgive you. Yeah, may suggestion na tingnan natin tong video, Brad. Yeah. Video clip. This is short na video clip. I-play natin. Okay. So, we are facing mga situations in life while we are here on earth. Hindi parehas, di ba? May mga times na pleasant, may mga panahon na hindi. But the Lord's grace always with us and for us. Now, example dito, I'd like to use the example sa Bible in Genesis 50. The story of Joseph the dreamer, very familiar story. Pero every time early this year, nanood kami ng show. Kasama ko yung dalawang anak namin. Joseph the Dreamer. Every time I watch the show, or even just read Genesis 50, hindi pwedeng hindi ako lumuha. Hindi pwedeng hindi kayo iiyak sa story ni Joseph. Alam natin, grace works for Joseph because he trusted the Lord. He knows God and he trusted the Lord. Dahil sa jealousy, galit yung ibang mga kapatid niya sa kanya. By the way, Joseph is one of the tribes of Israel. Di ba? So, dahil very close siya sa kanyang father, dumating ang point na naiinggit yung kanyang mga kapatid sa kanya. So, dumating ang araw na pinagkaisahan nila si Joseph. Binugbog, at dahil akala nila namatay, pero hindi pala, binenta nila sa isang merchant going to Egypt. So, akala nila wala na. So, they reported to their father na si Joseph ay wala, namatay na. Okay, may mga ebidensya ng mga dugo na wala na si Joseph. Now, pagdating sa Egypt, si Joseph ay, of course, the Lord was with him. Nag-prosper yung buhay niya. And then, nung umangat siya konti, he was wrongly imprisoned. Nakulong siya because he was wrongly accused. So, nasa kulungan siya, tinulungan yung isang prisoner, at sabi ng prisoner, kapag makalaya ako, isasabihin ko na ikaw yung nakaka-interpret ng dreams. Nung nakalaya na siya, he forgot Joseph. So, na-extend yung time niya sa prison. Nung nakalaya si Joseph, ay naka-interpret siya ng dreams ng hari. At doon nagsimula na umangat yung buhay niya hanggang, to make the story short, hanggang naging prime minister siya ng Egypt, second in command to Pharaoh. So that's how the Lord blessed him despite sa mga circumstances katulad sa napanood natin sa buhay. The Lord's grace works for him. Now, dumating panahon na it was famine time in all Israel. Wala na, tagutom na. Wala na silang makakain. Pero the Lord provided
food for Egypt for 7 years. 7 years yung preparation, 7 years yung abundance. And it was through the work of Joseph, through his administration or wisdom na binigay sa kanya. Now, it was an opportunity na pupunta doon yung mga kapatid upang maghanap ng pagkain. And it was an opportunity na makita niya muli yung kanyang mga kapatid. Akala nila, patay na yung kanilang kapatid na si Joseph. So, dumating yung time na nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid. At nagtaka yung mga kapatid na buhay pala yung kanilang kapatid. Now, if you are in the place of Joseph, nakita mo yung mga sariling kapatid mo na nagbitray sa iyo, sinaktan ka, binugbog ka, binenta ka, ngayon, you're going to face them, face to face. Anong gagawin mo? Diba? So, it was not easy for Joseph. Now, the Bible says, nung nakita niya yung kanyang mga kapatid, of course, umiyak siya. Una, hindi siya nagpakilala. Alam niyo kung paano nag-respond si Joseph sa kanila? Because by the grace of God, kayang niyang ginawa yung nagawa niya. Mayroon siyang sinabi sa verse 19 to 20. Noong nakita niya, nag-ask forgiveness ang kanyang mga kapatid. The Bible says Joseph wept. Umiyak siya. He wept. Anong nagkausap sila? Ito yung sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ito yung verse that every time I read Genesis 50, my heart would be touched and cry. Lalo na yung drama na panood namin this year, talagang, I think walang isa na hindi umiyak nung nagkita ulit sila ni Joseph ng kanyang mga kapatid. At ito yung sinabi, don't be afraid. Am I in the place of God? Alam ko ba yung mga plano ng Diyos? You intended to harm me, but God intended for good. Ito yung Old Testament version ng Romans 8:28. For all things work together for good to them that love the Lord. Kung ang intention ninyo ay saktan ako, pero ang plano ng Diyos ay maganda to save many lives. So, including yung kanyang family, were saved from the famine sa tagutom dahil inalaw ng Diyos na ibenta siya dun sa Egypt para maging leader siya, maging prime minister at isave niya including his own family. So minsan akala natin masakit to, hindi ko kayang tanggapin to, pero in the sight of God, meron pala siyang magandang plano. Para sa atin, hindi maganda, but in His sight, it's maganda, mabuti. It's good to accomplish what is now being done. Now, ang Romans 8:28, which is the favorite verse of many Christians, including me, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. For all things work together for good to them that love the Lord, to them even who are called according to His purpose. So, do you still doubt God's sovereignty sa mga circumstances sa buhay natin? Even accidents? Walang accident sa Panginoon. Everything, He allows it. Kung hindi Siya ang gumawa,
Actually, hindi naman talaga siya nagpadala ng mga problema. Sometimes He just allows it. Or sometimes He wants to teach us, no? Sa mga bagay-bagay sa mundo na hindi pa natin natutunan. Now, ano ang secret ni Joseph kung bakit nagawa niya yung pagpatawad sa kanyang mga kapatid sa tinding sakit na dinanas niya dahil sa ginawa nila? It was God's grace was upon him. God's grace was for him. Masasabi natin, God's grace works for him. Sa atin, tanong natin, does God's grace work for me? Yung biyaya ng Diyos ay nag-work para sa'yo sa mga circumstances in your life. Hindi lang sa sitwasyon na katulad kay Joseph, but in other situations in life, masasabi mo ba na masama yun, pero alam nyo, maganda yung naidulot sa akin? Have you experienced that? Have you thanked the Lord sa mga even things that were not pleasant in the past? Na ayaw natin, pero nangyari. His faith in God enables him to forgive his brothers. Kaya, am I in the place of God? Revenge, yun ang favorite word ng marami. Revenge is taking the place of God. Kapag tayo ay maghihigante, parang sinasabi natin, hindi ko in-allow si Lord na maghiganti para sa akin. Joseph allowed the Lord to take revenge. If we allow God to take revenge, then we are not taking the place of God in our lives. Maganda yung pagkasabi sa Tagalog version, sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Sino ako na makialam sa plano ng Diyos? May mga bagay na hindi natin maintindihan in this life. We can ask the question, sino man ako na makialam sa plano ng Diyos sa aking buhay? Ito po, real story. June 12, sumama ako sa mga men's fellowship dun sa Bataan, last Friday. Testimony ng isang brother by the name Jay. Hindi to secret kasi it was public testimony. Sinabi niya, si Brother Jay, isa siyang businessman, pero meron siyang competitor na nag-hire ng assassin na para patayin siya. And then to make the story short, nabaril siya ng assassin. Sa ulo. Going to the brain. May imagine mo, mabubuhay ka pa niyan. But miraculously, he recovered. Hindi madali yung pinagdadaanan niya. Sa ulo, going to the brain. Hindi madali yung procedure na pinagdadaanan niya. And how long? And finally, nakarecover siya. He came face to face with his former assassin. Nagkausap sila. Binigyan niya ng... That time, before that happened, hindi ganun ka-faithful si Brad J. sa Panginoon. Noong nangyari noon, that was the turning point. Turn around niya yun. Binigyan niya ng booklet yung kanyang former assassin. At ang response ng tao, umiyak. Yung tao, yung kanyang former assassin. Since then, mga kapatid, Jay, or Brother Jay, is faithful to the Lord, faithfully serving the Lord. And by His grace, pinatawad niya ang kanyang former assassin. By His grace, kaya natin gawin yung mahirap, yung imposible. That's what grace is working for us. Pangalawa po, grace for service. Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, ito mercy naman, no? Anong difference ng mercy and grace? To offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pero ano ang kaibahan ng grace at saka mercy? Grace, yung una kanina,
of course, doon nakadepend yung ating salvation through faith. Grace is yung unmerited favor na sinabi natin kanina. Yung bang natanggap mo yung biyaya na hindi ka karapat-dapat, that's grace. Natanggap mo yung biyaya, ang salvation, and other spiritual blessings na hindi ka karapat-dapat, grace yun, biyaya. Yung mercy naman, hindi mo natanggap yung parusa na karapat-dapat sa'yo. Yun ang mercy. So when we say mercy, sana nahatulan ako ng Diyos, pero hindi ako nahatulan dahil sa kanyang habag. So sometimes they are used also interchangeably, itong grace and mercy. So sabihin natin, dahil sa kanyang grace or dahil sa kanyang mercy, i-present natin yung ating body as a living sacrifice. Psalm 103, 103 verse 10. God does not punish us as our sins deserve. Mercy yun, mercy. Hindi tayo hinatulan ng Diyos, walang judgment sa atin dahil sa kanyang mercy, dahil sa kanyang habag. At because of His grace, natanggap natin yung biyaya because of His grace. So, ito, ang sinasabi dito, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, because of His mercy, ialay ang inyong mga katawan. We're talking about Romans 12:1. Romans 12:1. Ialay ang inyong katawan. Present your body as living sacrifice. Bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. I-offer yung body to God as living sacrifice. Hindi dead. You know, when I was a boy noon, sabi ko, hindi muna ako mag-active sa Diyos. Saka na lang kapag matanda na ako. Okay? I-enjoy ko muna yung buhay ko sa mundo. Okay? So, paano ka mag-serve kay Lord kung, di ba, ilang years ka na lang sa lupa or matanda ka na or mamatay ka na? Ito sinasabi, bilang handog na buhay. Buhay. Tayo buhay, we are here because we are alive. We are alive. So, ihandog natin ito, ibigay natin yung puso natin sa Kanya. Ito yung true and proper worship. Okay? Makatwirang paglilingkod. So, masasabi natin, because of His grace, because of His mercy, we are here today worshiping God and joining in His work. So, ito yung totoong worship. I-present yung body natin as living sacrifice, holy and acceptable worship to God. Siguro narinig niyo yung story ng manok at saka yung baboy, di ba? Yung dumaan sila at mayroong naka-announce na donate for the poor. So sabi ng chicken, I will donate eggs, no? Mga itlog for the poor. So sabi ng baboy, mabuti kayo, mga manok, kapag mag-donate kayo, mabubuhay pa kayo kasi itlog lang eh. Pero kapag ako'y mag-donate ng ham or karne, kailangan mamatay ako. I have to be killed. So yun ang lesson ng total commitment. So the passage says, it talks about total commitment. Ibigay mo sa Diyos yung iyong body bilang buhay na handog. That's our worship. So, yun ang magagawa ng grace para sa atin. Will help us present our body as living sacrifice before God. So, grace works for our salvation, for our forgiveness. It works for our service. So, yun ang para sa akin, pinaka-motive kung bakit tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Yung tanong ko kanina, what motivates us to serve the Lord? What motivated Jesus to serve the Lord? Who for the joy set before Him endured the cross. May joy, may glory that will take place. Now, last Friday din, I was able to talk to a young pastor. Ito about ministry, kung paano ang grace na mag-sustain sa tao sa isang Christian world sa ministry. Saglit lang kami nag-usap. This young pastor, very articulate, very aggressive sa kanyang paniniwala. And Pastor Miko and I talked to him, listened to him, kasi halos hindi kami nakapag-interact sa kanya. Siya lang talaga yung nagsasalita. No? Kami nakikinig lang. Imagine he is working 5 days a week.
Kasi tent maker siya eh. Graduate siya ng Bible school, tent maker. He works from Monday to Friday. Kasi kapag hindi siya mag-work, wala siyang sweldo. And then, how often do you preach, Pastor? Every Sunday. Ano pa yung ginagawa mo sa church? I also teach Sunday school. Nagtuturo ng Sunday school, nagpe-preach. And paano mo ginagawa yung pastoral care during the week? Panggabi, ginagawa. Imagine, ginagawa niya yung ministry, nagwo-work during the week as a tent maker, figurative na tent maker, And then, preaching every Sunday, nagtuturo ng Sunday school. During the week, merong ministry na ginagawa. Kaya nyo yun? Kasi I've learned through the years, hindi ako nagbibigay ng unsolicited advice. And I've learned that through the years. Pero that moment, I asked 2 questions. Kasi nakikinig kami sa kanya. So parang safe kasi question eh. Sabi ko, Pastor, alam mo ba yung Ephesians 4:11 and 12? Sabi niya, ano yun? Sabi doon, the work of the evangelists, pastors, teachers, apostles is to equip God's people for the works of service. Di ba, Pastor, yun ang pinaka-primary ministry ng pastor? Oo, sabi niya, okay. And then, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagsasalita. Nakikinig lang kami. Alam mo na, Pastor Miko, di ba? Talagang makikinig lang talaga din. So, pangalawang tanong ko, Pastor, what do you think? How long will you sustain this kind of ministry? Ang sagot niya sa akin, hanggang kaya ko. Hanggat kaya ko. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, you are incredible. You are an incredible pastor. Hanggang kaya niya. Siguro hindi lang niya binanggit siguro the grace of God. Pero para sa kanya, shortcut siguro yun. Hanggat kaya ko, gagawin ko. You are an incredible pastor. And some pastors are really, kaya nila yon. Pero hopefully yung aking 2 questions will help him, rethink ministry, doing ministry. And I got this Proverbs 16:2 in one of my readings last week. All a person's ways seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Lahat ng gawa, lahat ng daan ng tao, parang mabuti, parang pure. Parang everything is okay. Wala akong problema. But motives ay tinitimbang ng Panginoon. Yung diwa, tinitimbang ng Diyos. Kung tinitimbang ka ng Diyos, tinimbang ka nga, ngunit, so parang ganon, di ba? Akala natin we are pure and everything we do is pure, everything is okay, pero kapag tinimbang ka ng Diyos, baka kulang. Now, have you heard this statement? I'm sure you did, I'm with you always, even unto the end of days. Alam niyo sino ang sabi nito? Who said this? I am with you, even unto the end of the age. Jesus, di ba? Huling mga salita ng Panginoon Yesus before He ascended to heaven. At alam niyo yung context nito, yung tinatawag na manifest presence ng Panginoon. I am with you always. In fact, sa ibang version, behold, I am with you always, even unto the end of the age. Alam niyo yung context niyan? Binigay ng Panginoon yung last command niya to go and make disciples of all nations. At kasama itong pangako niya, behold, I am with you always. So mga kapatid, kapag tayo ay nasa ministry, gumagawa ng ministry ng Panginoon, ito yung pangako, yung kanyang manifest presence. Behold, I am with you even unto the end of the age. Nagmamanifest yung presensya ng Panginoon sa atin.
hanggang sa katapusan ng panahon natin. That's the promise ng Diyos para sa atin. How does His grace work for us? Una, by forgiving us our sins. So that tayo ay maging forgiving na mga anak ng Diyos. If we found it hard to forgive, then i-evaluate natin sarili natin. Baka naman ay hindi ka pa talagang napatawad ng Diyos. And then, for those who are involved in the Christian service, dalangin natin na hindi maging burden, but maging blessing. Whatever ministry that you have right now, but maging joy. Just like we see in the Lord Jesus Christ. Let His grace work for you and for me. So kanina tinanong ko, bakit mahirap ang magpatawad? Bakit mahirap ang maglingkod sa Diyos? Bakit mahirap ang ministry? Well, let's be inspired by the example of the Lord Jesus Christ, who for the joy endured the cross, suffering, despising its shame, sitting at the right hand of God the Father. Makinig po tayo sa isang awitin. Let's reflect through the song this morning.